Chapter 4. Si Lexus naman ay umiling-iling habang ako ay nangangamatis na. Hala, hindi, mamamasyal kasi kami. Ang judgmental mo, ha? Tumanggo-tango siya, kunwari ay naniniwala. Sige, sabi mo eh. By the way, siya pala ang asawa mo, girl. Ang swerte mo grabe. Pabiro pa siyang umungol kaya natampal ko siya sa braso. May nakita akong mga men in black sa labas kanina. Tauhan niyo ba ang mga yun, sir? Pinigilan ba naman akong kumatok dito, mabuti at may picture kami ni Celes at iyon ang pinakita ko. Pinayagan naman nila ako kahit papaano, nakakainis nga lang. Mukha ba akong others? Mahabang sabi niya kaya napatingin ako kay Lexus na may nanlilisik na mata. Sorry, ngumiti siya at saka nag-peace sign sa akin. Napaao naman si Erica saka nagpaalam na lalabas na, goodbye na, best friend. See you when I see you. Napailingling ako, akala ko talaga kung sino siya kanina, kabang-kaba pa naman ako akala ko kasi ay pinagtataksilan na ako ng asawa ko. Bakit may mga men in black sa labas? Kapag kuwan ay tanong ko kay Lexus nang tuluyan nang makalabas si Erica. Lace ordered them to tail us for our safety, hindi tayo pwedeng makampante porket malayo tayo sa Maynila. He then kissed me on my cheek. Napanguso naman ako. Dapat sa labi, akala ko kung ipagpapalit mo na ako kanina. Tumawa siya saka ako hinalikan sa labi tulad ng sinabi ko. Ikaw lang naman gusto ko. Hindi ko nga siya kilala until she introduced herself as your best friend and I hate the way she talk, Celeste. She's corrupting your innocence, Sok. Napatawa ako sa sinabi niya. Sanay na ako sa kanya may kasalanan ka pala sa akin. I raised my brows on him. Kapag ko ay sumeryoso siya. What is it? You didn't call me, wife. When you greeted me good morning, nagtatampong sabi ko with matching panguso pa. You like it when I call you, my wife. Nakangisi niyang tanong at tumataas baba pa ang kilay. Lou, parang manyak lang ang peg. Oo nga, I nodded my head in approval. I really like it when he calls me that. It sounds music to my ears. Ang sarap pakinggan. Parang siya masarap. Sure. Napasa ako sa iniisip ko, Erica's really corrupting my innocent mind. What are you thinking? He curiously asked out of nowhere. About you, being yummy, I slipped kaya napatikip ako ng bibig. He playfully smiled and then he claimed my lips. Umaatake na naman siya. Baluarte Zoo is a zoological park in Vigan, Ilocos Sur. It is owned by Mr. Chavit Singson, ani Lexus habang naglalakad kami papasok sa tinatawag nilang Baluarte. Hindi pa ako nakapunta rito kaya wala akong alam maliban sa tourist spot ito, iyon ang nakikita ko sa mga social medias. Wow! I exclaimed when I roamed my eyes around. Animals are everywhere. Halos takbuhin ko na ang nasa harap ko nang may makita ako. It is a dinosaur made by plastic pero parang totoo iyong tignan. Sa may likod noon ay may mga letrang nakahulma mula sa semento upang buuin ang salitang Baluarte kaagad kung hinayla ko si Lexus para magpapapicture roon. Natatawa naman siyang sumunod. I happily smiled at the camera. This is my first time here and I want it to become memorable. Sumakay kami sa parang tour bus. Inilibot kami noon sa buong Baluarte. I glanced at Lexus who's sitting beside me. Walang emosyong mababasa sa mga mata niya na tila may ibang iniisip ngunit hawak pa rin niya ang magkasiklap naming mga kamay na alabi ako, baka iniisip niya yung mga lalaki itinuon ko na lang ang pansin ko sa paligid. Summer kaya maraming tao. Ang ganda nilang pagmasdan. Napangiti ako, gusto kong bumalik muli rito, pero sa susunod ay gusto kong kasama ko na ang buong pamilya ko. Tumigil kami sa may malawak na field doon at may mga nagkalat na naglalakihang mga ostrich. Inalalayan akong bumaba ni Lexus and I just mouthed thank you at him. I glanced at the ostrich beside me. Magkasing laki lang kasi kami. Kung titignan mo ay siya ang pinakamaliit sa mga ostrich na nandirito. Hindi naman ako masyadong katangkaran kaya okay lang yun. I caressed his body, napapapikit lang ito at nag-chirp. Si Lexus ay matamon lang akong pinagpapasdan at paminsan-minsan ay pinipicturen. Nakatayo lang siya sa harapan ko habang hawak ang camera. Hindi pa siya lalapit. Come here,
Let's take a picture together, sabi ko. Noong una ay tumanggi pa siya pero dahil mapilit ako, sa huli ay pumayag din siya. Nakangiti kami sa camera nang makita ko iyon. He's really handsome when smiling. I'm really falling. I can't deny it anymore. Yee, ngumiti siya, pang-aasar ko habang nakatingin pa rin sa picture naming dalawa. Napanguso naman siya at nagsalita, I told you I only smile whenever I'm with you. Inirapan ko siya para itago ang kilig na nararamdaman ko. Pinipigilan kong sumigaw sa kilig. Hindi na ako astig kapag nahalata niyang kinikilig ako. Hey, are you okay? Are you blushing? Nakangisi niyang tanong habang sinusundot-sundot iyong pisngi ko. O okay lang ako, doon ka na nga, huwag ka masyadong lumapit. Mabuti at inaya na kaming umalis noong nagtotour. Hindi ko man lang nalaro ng maayos iyong mga ostrich. Di bale na, sa susunod na lang. I'm not really that fond of animals maliban sa aso at pusa, mayroong kasi akong alaga noon na aso noong bata pa ako, pero namatay din dahil hindi namin siya naalagaan ng maayos noon. We're facing side-by-side problems that time, maski sina mommy ay walang time sa akin. Instead of getting mad, inintindi ko na lang. Napatingin ako sa malaking building na nasa gilid ng dinadaanan namin. Ang sabi nila ay pag-aari raw iyon ni Mr. Singson. I can say it, he's really rich. And I love this place, crowded man ay presko pa rin ang hangin dahil open place ito. Sa lawak ng baluarte, talagang hindi ka magsisisi. Masyadong maganda ang bawat tanawin kaya hindi mo iintindihin ang init kapag tumirek na ang araw. Napangiti ako, there are many different animals here: zebras, parrots, owls, giant spiders, turtles, ostriches, wild animals like lion, cheetah, tiger, snakes and many, many more. We also entered a museum. Preserved animals are inside including polar bears, elephants, deer heads, and many more. Pagkatapos noon ay pumasok kami sa mga bibilhan ng souvenirs. We bought couple shirts with I Love Ilocos Sur sticker, bumili rin kami para kina mommy, daddy, tita, tito, Lace and Lauren. Pati ang mga katulong ay binilhan din namin. Also mugs, bracelets and lucky charms. Nang hapon na ay inaya niya akong manood raw ng Sea Lion show. Let's watch, nakangiti niyang pag-aaya. Alin, may panooran ba rito? Yeah, I already bought 2 tickets for US. Mahihimagan ang excitement sa boses niya kaya kahit pagod ako ay hindi na ako nakatanggi. Nang magdilim ay inaya niya kong mag-date kuno, rito rin sa may vegan. We're here at the Plaza Salcedo while waiting for the clock to strike 7 p.m. Anong meron dito at bakit ang daming tao? Akala ko ba magde-date tayo? Naguguluhan kong tanong sa kanya habang iniisa-isa ang mga tao sa paligid namin. Andito kami sa may harap, sa harapan ko ay may pond at medyo malalim ang tubig noon. Sobrang maraming nakapalibot na tao, may mga bata at matatanda na may kanya-kanyang hawak na camera. Napatingin ako sa cellphone ko 6:58 p.m. na. 2 minuto na lang ang hihintayin namin bago mag 7 p.m. Just watch, he said and then he smiled. Napahawak ako sa puso ko. My heart is betraying me again. Sabi kong huwag munang mag-react kapag ngumingiti si Lexus kasi pinapamulaan ako. Ilang sandali pa ay pumailan lang ang malakas na musika at pag-angat ng tubig sa harapan ko, ang nakakamangha pa ay iba't ibang kulay iyon. Wow, ang ganda! Namamangha kong sabi ng mapagtanto ko itong fountain. A dancing fountain. Oh my gosh! Inilabas ko agad ang cellphone ko at binedyohan yun. Hindi pwedeng hindi ko ito may record. They called it Musical Dancing Lights of Vegan. It is located here in Plaza Salcedo with a huge fountain area with dancing fountain synced with music and lights, he said, smiling while watching the dancing fountain in front of US. Naririnig ko ang iba't ibang paghanga ng mga tao. Lahat naman talaga ay mapapahanga, sino bang hindi? Sinasabayan ng paggalaw ng fountain ang musika. The music are either pop rocks, or K-pop musics. Narinig ko pa ang kanta ng BTS at EXO roon, I am an EXO LBU, Janiel biased. I really like him. He's so handsome and he's really good in rapping.
3 taon lang ang agwat namin, noong 21 pa lang ako, nangangarap na akong pakasalan siya. And now I am 26, married, not with him but with Lexus who happened to be the hot and playboy billionaire. Pero syempre, noon lang yun. Paano ko nasabing playboy? Well, last time I checked his social media accounts ay puro may kasama siyang babae. Tumigil lang iyon nang ikasal kami. Thanks, God, kasi kung hindi at baka siya na ang ibigay ko sa mga kalaban ni Daddy, mas gusto nila si Lexus kasi mas marami siyang pera at mapapakinabangan talaga. Napatihil ako sa iniisip ko nang mabasa ako ng tubig. Iyan, saan ka na nakarating? Kunot noong tanong ni Lexus. Naguguluhan naman akong napa, ha? You're spacing out again, my wife. What are you thinking this time? Umakto pa siyang nag-iisip habang hawak ang baba. Pinutol niya ang sasabihin ko. Are you thinking about me, being yummy again? Ham. Tinaas baba pa niya ang kilay sakin habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Okay nam. I cussed and flushed. Ha. He looked lost. I shrugged, hindi ko rin alam. Narinig ko lang yun kanina doon sa isang babae at lalaki na tila nag-aaway. I searched it and it means Tangina or something basta mura siya. Are you on high? Walang emosyong tanong ko, pilit na pinipigilan ang pag-usli ng labi nang makita ko ang pagmuso niya. Ay, okay nam. Napamura muli ako nang matapakan ng babaeng nasa likod ko ang paa ko. Nawalan ako ng balanse, mabuti at nahawakan ako ni Lexus dahil kung hindi ay makikipagbeso-beso sana ako sa pond na nasa harapan ko. Watch out, miss, iritang sabi ni Lexus sa babae. Inirapan ako noong babae pero nang magawi kay Lexus ang tingin niya ay napangiti ito na parang walang ginawa sa akin. Hey, baby, what's your name? Are you free? Malanding tanong niya sa asawa ko. Napaikot ako ng mata, ang sarap niyang ihulog sa pond na nasa harapan ko sa totoo lang. Tumikim si Lexus at tinaas ang daliri na kung saan nakasuot ang wedding ring namin. Kinabig niya ako palapit sa kanya at hinalikan sa labi bago sinabing, I'm sorry, miss but I'm already married. Also, please say sorry to my wife. You've hurt her. Pero imbis na mag-sorry ang babae ay umirap lang ito at sakay yamakap sa isang lalaki na nasa kabilang gilid niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ang landi naman ng babaeng ito. May boyfriend naman na pala tapos lalapit pa sa asawa ko. Disrespectful, sa, I want to grip her neck for acting like that towards you, malamig na sabi ni Lexus na nasa harapan ko. Niyakap ko lang siya at pinanood na lang ang dancing fountain. Naputol ang video pero na-save pa rin naman kaya okay na yun basta may panood lang ako kina mommy at daddy. Matapos manood ng dancing fountain ay inaya niya akong kumain. Nagugutom na rin kasi kami pareho. Sa Jollibee ang pinili ko. Paborito ko kasi ang fast food chain na ito simula bata pa lamang ako. Iyon nga lang ay madalang lang kaming makakain para sa seguridad namin. Ang Jollibee ito ay kakaiba. Mula kasi sa labas hanggang sa loob ay puros pang sinauna ang itsura. Pero mas maganda iyon sa paningin ko imbis kasi na aircon ay bukas ang bintana. Sariwang hangin ang malalanghap mo. Hindi tulad sa syudad na polluted ang hangin, puros itim na usok na nanggagaling sa sakyan ang maaamoy. Dito kasi, imbis na sasakyan ay kalisya ang ginagamit nila. Ang lakas makaluma pero ang ganda. Ibinabalik nila ang dating nakasanayan. Minamahal pa rin nila ang nakaraan. I feel like I am in the 18th century. Gabi na, mag-aalas 9 na rin kasi ng gabi kaya medyo tahimik na ang paligid. Tanging pagpadyak ng kabayo at kuliglig sa gabi ang maririnig. Si Lexus ay nakatingin pa rin sa cellphone niya na siyang kinaiinisan ko. Pagkatapos ng show sa dancing fountain kanina ay hindi na niya ako pinansin. Baka gusto niya yung babae kanina. Dumating na ang order namin pero pa rin siya ng sa cellphone niya. Napairap na lang ako sa kawalan at nagsimula ng kumain, kung ayaw niyang kumain, wala na akong pakeroon. Ilang sandali pa ay nagsalita siya, where do you want to go? Pwede bang magtagalog ka? Feel kong nasa 18th century ako tapos i-Ingleson mo lang ako. Naiinis na sabi ko, tumikim siya. Saan mo ba nais na magpunta, aking binibini? Maari ko bang malaman? Yumukod pa siya sa harapan ko na siyang ikinatawa ko.
Hala, parang tanga. Nagagawi pa sa amin ang tingin ng iba dahil sa ginawa niya. Bigla namang nawala yung inis ko at napalitan iyon ng kilig. Wala naman akong alam dito kaya ikaw na muna ang bahala. Hello. First time ko kaya magpunta rito, hindi naman siya nagsalita. Nginitian lang niya ako at nagsimula na ulit kumain. Pero paminsan-minsan ay sumusulyap pa rin siya sa cellphone niya. Matapos kumain ay nag-aya na siyang umuwi. Napanguso ako kasi ayaw ko pang umalis dito. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa hotel, hindi naman iyon kalayuan dito. Matapos kong mag-shower ay nagpalit na ako ng damit pang tulog. Si Lexus naman ay nakaupo sa kama habang hawak pa rin ang cellphone niya. Iritang-irita na ako kaya walang palm na hinablot ko iyon sa kanya. What the fuck? Minumura mo ba ako? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin. No. Umirap ako at tinignan ang cellphone niya nakapatay na ito kaya iniharap ko sa kanya upang ipabukas. Password, mariin na sabi ko. It's 061689. Itinype ko iyon at wrong pin ang sinabi. Tumaas lalo ang kilay ko at tinignan siya. Niloloko mo ba ako? Napalunok siya. It's your name, 2,353,783. Napataas kilay akong muli, sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan ko iyon ang itinype at patagang ngumisi ng magbukas. Unlock. Nang tingnan ko ay convo nila ay yung convo nila ni Kuya Lace ang bumungad. Tahimik ko naman iyon na binasa. Lexus, hey, stupid boy Lace, what do you want? Lexus, find someone for me. Napakunot noo ako. Lace, hoy ano yan? Isusumbong kita kay Hara, babes. Lexus, fuck you, stupid. I won't cheat. Lace, dami mo pa sinabi, tanga ka talaga. Sino ba iyang ipapahanap mo? Lexus sent a picture. Ni-click ko iyon, napakunot noo ako nang makitang babae yun, sisigawan ko na sana siya nang mapagtano ko kung sino yun. Siya yung babaeng nakatapak sa paa ko kanina habang nanunood kami ng dancing fountain. What Lace? Wow, chicks. Sasabihin talaga kita kay Celeste. Malandi ka pa rin hanggang ngayon, kuya baka gusto mong ma-outside kulambo ka mamaya. Lexus, chicks, pumapatol ka na pala ngayon sa mga bastos. Lace, naman, kuya basta sa kama. Lexus, gago. Sinaktan niya bibi ko, find her, I want to grip her neck. Lace, Lou, sinaktan niya si Celeste. Sige hahanapin ko. Papatayin ko na ba kuya? Nanggati bigla kamay ko, Lexus, no. I'll let my baby decide. My mouth parted at bit before heaving a sigh. Napatingin ako kay Lexus. Don't hurt her, hayaan niyo na siya. But she hurt you. Biglang nagdilim ang mukha niya. Hahayaan nuyo, o patutulugan kita sa sala. Mamili ka, malamig na sabi ko. And it worked. Kinuha niya sa akin pabalik ang phone niya at nag-type sa kapinakita iyon sa akin. Lexus, my baby said no. Lexus, don't hurt her, hayaan niyo na lang, my wife. Kapag kuwan ay nag-reply si Kuya Lace, at nang mabasa ko ang sinabi niya ay napatawa ako. Lace, okay Mr. Understanding. Mr. Understanding ka raw. Pang-asar ko sa kanya. Napanguso lang siya at tinalikuran na ako. Nagtatampo yata ang loko. Hindi naman big deal yung ginawa ng babae para patayin siya. I'm a bitch sometimes but I won't stoop that low. I'm no saint, I'm no god and I don't have the rights to took lives. Not even once. Not even mine. Napatayo ako bigla nang marinig ko ang sigaw ni Lexus, wife get up. Asan ang sunog? Natatarantang tanong ko habang kinukusot pa ang mga mata. And there, I found him standing in front while holding my phone. What? I yawned. Who is this? Tanong niya habang dikit ang kilay. Nasaan? Dahan-dahan niyang inilapit sa akin ang lock screen picture ng cellphone ko. Who is this guy? Seriously, Celeste, he looked younger than you. I think he's only 18. Nang huhusga niyang sabi pero imbis na magalit ay mas napatawa ako. Napahawak ako sa tiyan ko at napapapadyak-padyak dahil ang sakit na ng tiyan ko kakatawa habang siya ay naka-poker face lang na nanunood sa akin. Tangina, why are you laughing? Mukha ba akong katawa-tawa?
Tell me, anong bang wala sa akin na mayroon siya? Porket ba mas bata siyang tingnan? He's only 18 and you're 26. Damn, hindi kayo pwede, at may asawa ka na. Why him? His expression looks horror at parang kaunting-kaunti na lang ay mababaliw na siya. Oh, gosh, what the hell? Hindi ko pa rin mapigil ang matawa. And now your cousin, is that because of this man? He's a bad influence to you. Napapailing-iling pa ito habang sinasabi iyon. Tumikim naman ako para pigilang matawa. He is Baen Baekhyun, a 29-year-old Korean actor and a member of EXO, CBX, and the leader of Super M. Naalala ko kasi si Baekhyun kagabi so I saved one of his picture at nilock screen wallpaper ko iyon. 29 years old. Nakanganga nitong tanong. Yeah, pareho kayo pero mas bata siyang tignan, baby face kumbaga. I smirked. I really like teasing him, titiklop kasi. You like him. Madilim ang mukha niyang tanong. Yeah. Since I am 21 years old, I already plan to marry him, pati si Chaniel. Napangiti ako ng patago nang mas lalong dumilim ang mukha niya. Oh, tapos. Ayan na naman ang iconic line niya na lagi niyang sinasabi kapag napipikon na siya. He's cute and adorable. I like his voice when he is singing, gusto mo bang pakinggan? Ringtone ko boses niya, Oh, tapos. Malamig na tanong niya ulit. Napatawa na naman ako. Kung, tapusan ko kaya iyang pagmumukha mo. And now you're defending him. Oh, tapos. Nakangising paggaya ko sa line niya. As if naman kaya kung pakasalan si Baekhyun, he's only for Chani babe and he's a K-pop artist for Pete's sake. Hindi ko siya kailanman maabot dahil masyado siyang mataas. Sino ba naman kasi ako para mapansin niya? Goddammit. He roared making me raise my brows at him. Ang owa, ha? Hinawakan ko siya sa braso at hinayla kaya napahiga kami sa kama. He shifted our position kaya siya na ngayon ang nasa ibabaw ko. Itinukod niya ang parehong kamay sa gilid ng ulo ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. I don't share, Celeste. He licked his lips sexily, napalunok ako ng 2 beses. He looks younger than me even though our age are the same. Because he is an actor and I am just a normal citizen. He is a leader. I am a CEO. He is cute and adorable. Well, I am handsome, sexy and hot. He is good at singing. Try me baby. You want to marry him. Sorry not sorry but I won't file a divorce paper just for you to marry him. Tuldok panipik. You are mine since the day you say I do. And then he kissed my forehead gently. Answer me, Celeste. Do you still like him? Seryosong tanong niya. Bakit ba niya kinukumpara ang sarili niya kay Baekhyun? Walang-wala naman si Lexus sa kalingkingan niya. Sure lang. A flirty smile crept on my lips. Yeah, but I like you more, baby. His eyes dilated while looking at me in awe. What? He blinked his eyes when he realized it. Damn, you call me baby and I heard him cussed, then he smiled. I like you more too. He then claimed my lips. Naputol iyon nang may kumatok. Nakasimangot itong tumayo, kaya sumunod ako. May nakita akong babae at masasabi mong chef siya dahil sa suot niyang uniforme sa kanya inabot ang isang tray na may lamang pagkain kay Lexus. Nginitian pa ako nito, hindi pilit at hindi plastic kung hindi yung totoo talagang ngiti kaya nginitian ko rin siya pabalik. Here is your breakfast, ma'am, sir. Eat well po. She smiled at saka umalis na. Paksyat naman, oh. Panira kainis. Sabi ni Lexus at ginulo-gulo pa ang buhok niya, napatawa naman ako. Let's eat, my wife. You need to gain energy dahil mamamasyal tayo mamaya. He smiled then patted my head, saan naman tayo pupunta? Excited kong tanong. Hamin Calle Crisologo and Bangi Windmills tapos bukas ay uuwi na tayo, sabi niya habang inaayos ang pagkain. Inion ko na ang TV at saka sinimula na ang pagkain, sinusubuan niya naman ako kaya pagmuya na lang ang gagawin ko. One of the most beautiful and amazing streets surrounded by houses built during the Spanish era.
It is one of the perfect place for a tour in the past. Being surrounded by old houses, Calle Crisologo is also called the Heritage Village. Si Lexus mismo ang nagsilbing tour guide ko simula nang makatapak kami rito sa Vigan, Ilocos Sur. Mukhang nakailang punta na siya rito dahil alam niya lahat ng pasikot-sikot mula sa daan at sa mga infrastruktura na nakapaligid. Siya ang nagpaliwanag sa akin kung ano at saan nagmula ang lugar na ito. Kung paano nabuo, anong itsura noon at paano dinarayo ng mga turista. Para siyang teacher sa history kung magkwento dahil lahat iyon ay detalyado. Sa lahat ng napuntahan ko, itong Calle Crisologo ang pinakanagustuhan ko. Talagang pangunang panahon ang datingan. Ang mga bahay sa paligid ay gawa pa noong Spanish time. Ang ganda at ang unique pagmasdan. Idagdag mo pa yung mga kalesang dumadaan. Sumakay kami sa kalisya kanina at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Napakagaan kasi yun sa pakiramdam. Malapit lang din dito ang Plaza Salcedo, kung saan kami nanood ng dancing fountain kagabi. Napatingin ako kay Lexus na seryosong kumukuha ng litrato ko. Nag-pose na lang ako at masayang ngumiti sa camera. Pagkatapos ay inabot ko ang camera at siya naman ang pinatayo ko sa gilid ng mga lumang bahay. Seryoso lang siya sa camera. Pero noong kaming dalawa ang nagpakuha ng picture ay nakangiti na siya. Hindi ko talaga maintindihan ang lalaking ito, napaka-bipolar, ang bilis magbago ng mood. Nilibot ko muli ang tingin ko sa paligid hanggang sa may makaagaw sa atensyon ko. Grupo iyon ng mga kababaihan na nagkakatuwaan, may cameraman din sila sa harapan. Napakaingay nila na hanggang dito ay rinig ko pa rin ang mga usapan at halakhak nila. Hindi ba nila nakikitang nakakaistorbo na sila sa mga dumadaan at dumarayo? Nanliit ang mata ko nang mapagtanto kung sino ang isa roon. Hoy, Erica! Tawag ko at kumaway-kaway pa. Malakas ang boses ko kaya nakuha ko ang atensyon ng mga tao ngunit kapag ko ay iniwas din sa akin ang tingin. Iyong iba ay nagbubulong-bulungan pa kaya napairap na lang ako. Ngayon lang naman di pa ako pagbigyan. Char! Habang si Erica ay tinignan lamang ako na parang hindi kilala. Ha? Ano na naman ba ang echoes ng babaeng to? Confused, hinayla ko si Lexus papalapit sa kanila. Where are we going, baby? Kunot noong tanong pa niya sa akin. Doon sa kabilang kanto, nakita ko kasi si Erica. Napasa lang siya at saka inayos ang salamin na suot. Hello, Ekang. Bati ko sa kanya nang tuluyan namin siyang malapitan. Ganito rin ang itsura niya noong nakaraan noong pumunta siya sa hotel na kinaroroonan namin ni Lexus. Napagtanto kong nagpo-photoshoot sila dahil nakaayos siya at may mga aparates na pang-camera sa gilid. Nakalimutan ko yata na model pala itong kaibigan ko. Who's Eka? Do you know her? Anang mestisang babae na katabi niya, medyo mas matangkad rin ito kaysa kay Erica. Ha? And I cut her off? Of course, we are childhood best friends. By the way, I am Celeste. Inilahad ko ang kamay ko sa harapan noong babaeng mestiza. She scoffed while looking at my hand. Nakakainis dahil pasulyap-sulyap pa siya sa katabi kong si Lexus. Marian, inabot din naman niya ang kamay ko pero ang malagkit na tingin ay na kay Lexus pa rin. Napairap ako sa kawalan, problema ko na ngayon na ang gwapo ng asawa ko. Nang sulyapan ko pa si Erica ay nahuli ko itong nakangiti rin kay Lexus. Hala, wag niyong sabihin gusto niya ang asawa ko. At nang ibaling ko kay Lexus ang tingin ko ay wala itong ekspresyon sa mukha habang nakatitig din sa akin. Hey, handsome, what's your name? Ani Marian at naglahad pa ng kamay kay Lexus. Parang hangin lang ako rito, ha? Dapat pala yung Banggi Windmill ang inuna naming puntahan. Nahiya naman ako sa kanilang tatlo. Not interested, I am with my wife. Malamig nitong tugon. Kulang na lang ay magtatalong ako sa tuwa. Napahalakhak naman si Erica sa gilid habang si Marian ay iginala ang tingin. Asan? Hindi ko makita, natigilan ito nang mapunta sa akin ang tingin niya. Napangiti ako nang yapyusan ako ni Lexus at hilain papalapit sa kanya. She's my wife. Itiinaas pa niya ang wedding ring namin habang si Marian ay nalaglag ang panga at parang hindi pa rin makapaniwala. Sok. Kahit kailan malandi ka talaga, Rian. Ayan, napahiya ka tuloy. Sok. Katie ang pempem, girl.
Si Erica saka inirapan si Marian. Hinayla naman ako ni Lexus palayo roon at saka tumigil sa Nagel Alaco ng buko juice. You want some? He asked and I just nodded my head. Kuya, 2 po yung tig-15. Napatawa ako, para siyang tambay kong magsalita. Idagdag mo pa yung pangmalakasang outfit niya na all black. What are you laughing at? Tanong niya at inabot sa akin yung baso. Wala, whatever. Bumalik na kami sa pinanggalingan namin kanina. I want to live here, honestly speaking. The place is clean and good. You can inhale fresh air, and the view. MTRCB. Mesmerizing, tantalizing, relaxing, calm and beautiful. Just by looking at the old houses surrounds me makes me feel like I am born and living in the 18th century. Idagdag mo pa ang mga kalesang gumagala. Bawat bahay dito ay may ikalawang palapag at gawa iyon sa kahoy. Iyong iba ay may sira-sira na pero ang ganda pa rin pagmasdan. Nang mapagod kakalibot ay umupo kami sa isang bench doon. Walang namutawing ingay sa pagitan naming dalawa kaya ako na ang nagsalita at bumasag sa nakabibinging katahimikan. Are you happy? I asked, hindi ko rin alam kung bakit ko iyon natanong. I am, because I'm with you. Thank you for making me happy, Celeste. Lumamlam ang mga mata niya at isinubsob ang mukha sa leeg ko na parang walang taong makakakita sa amin. Hinayaan ko na lang siya dahil mukha siyang pagod. Kanina pa kasi kami palakad-lakad. Are you happy? Kapag kuwan ay balik tanong niya sa akin. Ma'am, I just hummed, sapat na ang ngiti sa mga labi ko para masabing masaya ako. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng kasiyahan na ganito. Masaya rin naman ako sa piling ng mga magulang ko, but the happiness I'm feeling whenever I am with him is strange, kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Bamiyahe pa kami papuntang Ilocos Norte pagkatapos namin puntahan ang gusto naming puntahan sa Ilocos Sur. Hulaan niyo kung saan kami pupunta ngayon. If there is one thing that is synonymous to Ilocos Norte, that is no other than their iconic windmills. Their Bangi Windmills. It is situated near the Bangi Bay in Ilocos Norte. Bangi Windmill Farm is the right destination for tourists who wants to explore the northern region. Paglabas ko ng sasakyan ay malakas na hangin na ang tumama sa mukha ko. Natatawang inayos ni Lexus ang buhok kong tinatakpan ang mukha ko. Let's go, he said and then intertwined our hand at saka hinalikan yun. Kilig naman ako kaagad. Ang ganda ng misis ko, nakangiting papuri niya pa kaya napahawak ako sa puso ko at umaktong nasasaktan habang patuloy pa rin kaming naglalakad. Damn, Celeste, are you okay? Tell me where it hurts. Nag-aalalang tanong niya. Napapikit ako at kunwaring nasasaktan. Masakit, tanong niya ulit. Kagat-labi akong napatango. Truth hurts, sabi ko at saka tumawa. Nakita ko ang pagkalaglag ng panga niya at umiling-iling na tila hindi makapaniwala sa naging akto ko. You, silly girl, sabi niya kaya natatawa akong tumakbo. Damn, pag nahuli kita, tignan mo. Banta niya pa habang nakangusong hinahabol ako. Hala natatakot ako. Sigaw ko pabalik at saka tumawa ng pagkalakas-lakas. Hindi ko na naintindihan pa ang ibang sinabi niya dahil malayo na siya sa akin. Hinihingal akong tumigil sa pagtakbo nang makita ko ang mga windmills hindi ganoon kalayo sa akin. Matataas iyon at umiikot. Hilera iyong nakatayo na parang pinapalibutan ang bay. Napangiti ako, tanaw ko rin kasi ang Bangi Bay mula rito. Fuck. Bapatingin ako kay Lexus na nasa tabi ko. Nakahawak ito sa magkabilang tuhod habang mabilis ang paghinga na tila pagod na pagod. Hapong-hapo siya, halatang tumatanda na. Bakit parang mas hinihingal ka pa kaysa sa akin? There are group of ladies there tapos hinahabol nila ako para magpa-picture, Celeste. Damn, I am so tired. Napaupo pa siya sa buhangin kaya napatawa ako. Ang gwapo mo nga kasi. Sabi ko naman, yeah, hindi naman. I saw his face reddened kaya mas napatawa ako lalo. Pahumble pa ang loko. Halata naman na GGSS siya. Namumula ka. Pang-asar ko at itinuro ang mukha niya. O tapos, SML. And in an instant ay wala ng emosyon ang mababakas sa mukha niya. Nagsalubong ang kilay ko SML.
Ang sabi sa akin ni Erica noon ay ang ibig sabihin daw noon ay, o mulolo. What? Nanlaki ang mga mata niya. Jolo, pang-uulit ko. Sino may sabi niyan? Where did you learn that? Ha? Inis na tanong niya. Pumulot lang ako ng bato at inihagis yun malapit sa kanya. Si Erica, sabi niya kasi dati, SML, tapos noong tinanong ko kung ano ang ibig sabihin noon ay yun ang sinabi niya, baliwala kong sabi at saka kumibit balikat. Noong una nga ay nabastusan ako pero kalaunan ay nasanay na ako, ano pa bang aasahan ko sa babaeng iyon? Bukod sa bastos niyang bunganga. Damn, she's really tainting your mind, naiinis na sabi niya. Hinawakan ko naman siya sa braso at saka hinagod iyon. Kumalma naman siya pero nanigas ang katawan niya. Okay. It means, share mo lang, hindi stu mo lolo and baby, please, you know how much I love your touch but not here. God knows I respect you so much. Are you even aware that I'm hard now? Sabi niya dahilan upang tumingin sa ibaba niya at ganoon na lang ang pagbitaw ko nang makita ang malaking umbok niya roon. Agad akong lumayo sa kanya. Ipinikit ko ang mga mata ko at hinayaan ang hangin na tumama sa mukha ko. Malamig yun at saka fresh, tamang-tama sa mainit na panahon. Gusto ko nga sanang mag-swimming sa bay na nasa harapan pero hindi naman ako gaanong marunong. Isa pa, baka bawal. Billionaire naman ang asawa ko diba? Kung sabihan ko kaya siyang magpatayo ng bahay dito. Ang sarap kasi sa balat ang simoy ng hangin, idagdag mo pa ang nagtataasang windmills tapos iyong magandang scene ng bay sa harap. Parang gusto ko na dito na lang sa low coast tumira at huwag nang bumalik sa Maynila. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang kamay ni Lexus sa bewang ko, nakayakap na siya kabanata 27, gising ka na, mahinang sabi ko na tila hindi makapaniwala. Napatitig ako sa mukha niya. Walang nagbago, gwapo pa rin sa paningin ko iyon nga lang ay medyo pamayat siya ng kaunti. Siguro dahil na rin sa ilang buwan niyang pamamalagi sa hospital na tanging dextrose lang ang nagpapalakas sa kanya at ibang mga gamot. Kanina pa. He smiled weakly bago ay naalayan si Lexi pababa ng kama. Nanlaki ang mga mata ko, baka mabinat siya. Pero imbis na sawayin siya ay nanatili na lang akong tahimik. I don't know how to open a conversation between us. I want to cry, Celeste, kagatlabing sabi niya kaya napaiwas ako ng tingin. Bakit naman gusto niyang umiyak? Dramahan na naman ba kami rito? Tumakbo papalapit sa akin ang anak ko at saka ako hinalikan sa labi. Mommy, I'm so happy. Papa God heard my wishes. He granted it. I'm so happy. I want to cry. Masaya nitong sabi habang nakayakap pa rin sa akin. Nang tignan ko si Lexus ay naluluha lamang siyang nakatingin sa amin habang nakakagatlabi. Ngumiti lang ako kay Lexi bago inilabas ang phone para tawagan sina tita. Yes dear. Akin mula sa likod. Oh, akala ko ba ayaw mong he covered my mouth using his bare hand. Siya I'm enjoying the view. Kapag kuwi inlabas niya ang camera at kinuhanan kami ng litrato sa ganoong posisyon.